Sa pagkakataong ito, makakasama po natin dito sa PRTV Prime Studios ang ating mga magagaling na kasamahan na nag-cover ng traslasyon ng Poong Nazareno. Siyempre, unahin natin ang ating senior. Ayan ha. Dahan-dahan sa senior. Hindi yun Oo. Patapusin mo nga kami junior Ikaw sa na. dulo. Siya yung senior na junior. Siya po yung senior reporter na Oo, junior. junior. Alright. Sama po natin, walang iba, si Willie Delgado Jr. in the flesh. Oo. Hello. Good evening, si JM Pineda, of course, at si Mari Ocampo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. Oo. Kumusta naman ang inyong, ganun eh. Gagalang. Gagalang. Jem, wag ka nagpupo, please. Ikaw talaga ha. Medyo parang nag-feedback. Parang ulit tayong pinatawag ng principal. Magandang gabi po. Nag-feedback pa nagpupo eh. Ladies first. Ladies first, no? Kumustahin natin ang experience, ang pagko-cover ninyo dyan sa traslasyon. Siguro, Mari, ikwento mo muna sa amin, nasaan ka ba noong traslasyon? Sa coverage natin, nasa Quirino Grandstand ako. So, ayun, umaga pa lang, marami ng deboto yung dumating at nag-overnight doon. Sa part naman nila, sinabi nila na akala daw kasi nila is 7 a.m. instead of 7 p.m. So yung iba, 8 p.m. pa, nandun na sila, naghihintay, nakapila. So pagdating nung araw, Hindi pa medyo pala. maano na sila, agitated na sila na bakit hindi ganito, ganyan. So kinausap natin yung ilan sa mga nasa unahan ng pila, dalawa nakausap natin, si Ate Margie at si Ate Elilor. Ayan, hello po sa inyo. Sila kasi, nakakatuwa kasi si Ate Elilor at si Ate Margie, parang nagbanding na sila dun sa pila. Sabay silang dumating kinagabihan. Si Ate Margie Magkatabi na sila doon na hanggang overnight, no? overnight na sila doon. Si Ate Margie from Las Piñas, si Ate Elilor. Si Ate Margie from Bacoor, Ate Elilor from Las Piñas. So, ang reason naman nila is kung bakit hindi sila maya-maya pa dumating kasi super aga nga. Sabi ni Ate Elilor kasi, nasunugan siya. So, siya naman, biktima siya ng sunog noon sa Bacoor, yung sa may dulong bayan. Napakalaki noon, natatandaan ko pa yun. 4 weeks ago lang kasi yun, umabot sa third alarm yun, tapos naapula ng mga 9 p.m. So, kasama daw siya, isa daw siya sa mga biktima doon. So, wala daw siyang TV. Pero, ang tinandaan na lang niya is, nung mga nakaraang traslasyon kasi, maaga naman daw yung pahalik. So, ginabihan niya na lang para kinabukasan maaga daw siya. Kaso ayun nga, wala pang, hindi pa pala. So, mali yung nakuha na info. Kaya yun. Ikaw, JM, ito hindi mo first time, di ba? Na pati si partner Willie. Hindi na first. Pero ikaw, bago na tayo po dumako kay Willie, no? Sa'yo, ano yung nakita mong difference over yung mga previous coverage mo sa pahalik? Ano yung naiiba ngayong taon na to? Siguro yung bagal nung andas, medyo mas bumagal siya ngayong taon na to. Kasi yung last year, parang kasi sa Ayala Bridge ako tumaon noong time na yun. Mga bandang alas 8, alas 9, nasa gitna na ng Ayala Boulevard eh. Pero kasi ngayong taon na to, pasado alas 9 na, hirap na hirap pa rin makapasok dun sa Ayala Bridge. Kasi ang nangyayari, nung nakita ko yung andas, tinutulak nila pero atras abante. So hindi siya perfect na talagang naabante lang. Kaya ang nangyari, yung iba, natutulak nila sa gilid. So medyo, dahil doon, nagkakaroon ng magbagal yung andar nung andas. Tapos, medyo nagbago rin yung sa Arlegui. Dahil, hindi ko alam kung taon-taon ba na pero ang tagal dun. ang tagal talaga nung sa area na yun, especially nung pagliko sa may Palangka, yung mismong sa may Roas, Quezon Boulevard. Nung paliko na yon, alam ko doon na putol yung yung lubid. Pero sobrang bagal talaga bago makapasok doon. Tapos ang hirap nung sitwasyon dahil kasi ang naging sitwasyon nung last year, kapag lumalapit sa inyo yung andas, kasi ako pumasok ako doon sa mismong alon. Mararamdaman mo yung alon. Pero kasi nung time na, ngayong taon na to, hindi mo siya ramdam, pero siksikan dun sa gitna mismo. Oo. Kaya natutulak siya sa gilid. Yun yung medyo kakaiba ngayon, na agresibo talaga yung mga So parang naging na-divert, hindi siya, nalihis siya. Nalilihis Oo, talaga. kaya Lagi, napabagal. palagi. Oo, so matanong ko naman si
partner Willie, ano sa tingin mo, bukod doon sa sinabi ni JM, bakit ganito katagal, umabot sa almost 31 hours? Kumbaga parang ito na yung pinakamatagal, na traslasyon sa narinig ko. Every year nadadagdagan ng problema. Katulad nung napuputol ang lubid, nasisira yung gulong. Yung mga previous years kasi, gulong lang ang nasira eh. Tapos, sumunod na mga taon, eto na, lubid na. Tapos ngayon, sabay na halos. Kasi dati, gulong lang, tapos sumunod na taon, lubid lang. Ngayon, halos Pareho. nagsabay. Oh. Nagsabay siya. Kaya yun ang nagiging problema talaga. Oo, okay. Siguro bilang panghuli na lang, si Senior Sir Willie ang ating tatanungin. Again, ano yung pakiramdam covering itong ganitong klase ng event bilang isang mamamahayag? Oo. Well, makikita mo yung faith. Ganon sila katindi yung hawak nila sa ano. Kung gaano sila humawak doon sa krus maglambitin, ganon katindi yung kanilang paniniwala. Ganon ang kanilang pananampalataya. Oo, ayan. Ako maraming salamat sa inyo at sa uulitin next year ulit. Basta hindi na first time ni Marion, second time na niya. Magiging veterana ka na rin ng mga tradisyon. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Mabuhay kayo. Thank you. Thank you po.